Showbiz fanatics Alden Richards abay agad na inadres ang ilan sa mga issue na kumakalat ngayon patungkol sa kanilang dalawa ni Daniel Padilla. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, ay nais ko po muna of course magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers at ang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po. Thank you so much. O yan. So, pag-usapan natin ito dahil talaga namang mainit na pinag-uusapan ito sa social media dahil ito po ay nauugnay kay Alden Richards, Catherine Bernardo, and Daniel Padilla. Kasi matapos pong umingay ang matapos umingay ang tambalan ni Catherine Bernardo and Alden Richards, ay sunod-sunod na nga ang mga paninira, mga pambabash at kung ano-anong bintang na ibinipukol dito kay Alden Richards. So una na pong talagang gumawa ng paraan para mahinto ang pagkikreate at paggawa ng mga fake news patungkol kay Alden, yung kanyang tatay. Pero sa interview po niya sa 24 oras, may nilinaw po siya patungkol sa issue. Winarningan niya ang ilan sa mga nag-spread out ng fake post, fake tweets na nakakasira po sa credibility ng isang tao at isang defamatory statement. Alden Richards warns versus fake post talking about Catherine Bernardo and Daniel Padilla. Alden Richards asserted that he would never say any defamatory words about one's personal life as he warned against fake posts of him talking about Catherine Bernardo and Daniel Padilla. Kasi kung matatandaan po ninyo, meron kasi mga kumakalat na mga fake post, fake tweets, no, na sinasabing si Alden daw ay nakikisawsaw at nakikialam dito po sa nasabing issue ni Daniel at ni Catherine Bernardo. So, Alden Richards asserted that he would never say any defamatory words about one's personal life, and he warns against fake posts of him talking about Catherine Bernardo and Daniel. So, Richard issued the warning in 24 Oras report aired on May 15 saying he's not type of a person who makes such a comments about one's personal life when asked about the fake post. So, kahit kailan hindi ako magkukomento ng kahit anong defamatory words to someone na hindi ko naman masyadong kasama at wala naman akong karapatang manghusga sa taong tinutukoy sa fake news. Panoorin natin ito. Ako muna tapos siya yung sumunod. Hindi po ako mag-comment ng kahit anong defamatory words to someone na hindi ko naman masyadong nakakasama at wala naman akong karapatan na manghusga sa taong tinutukoy dun sa mga fake tweets na kumakalat. Huwag daw agad paniwalaan ang lahat ng... Alden Richards also reminded the public to be wary of fake news circulating on social media while pointing out the importance of fact-checking. So pinaalalahanan niya ang ilan sa mga netizen na dapat daw ay mas maging maingat tayo lalo na sa mga fake tweets. Dahil ang social media po ay pugad ng fake news, so not until yung mga official accounts po ng mga artista ang nag-post ng mga tweets na kumakalat di umano, wag po natin agad paniwalaan at mag-fact check po muna tayo bago tayo mag-call out ng judgment. Inalay naman. Sabi niya, ingat lang tayo sa fake news dahil ang social media ay fugad-pugad ng fake news, not until na mga official account nga naman ng artista ang nag-post sa kumakalat na di umano'y wag nating paniwalaan. Mag-fact check muna tayo bago mag-call ng judgment. Sabi niya, maging careful po tayo at mas maging mapagmasid. Tama naman yun, diba? Also, sabi niya, Richard is rumored to be courting with Bernardo who confirmed her split with Padilla. Pero alam niyo po bang isa rin sa mga kapansin-pansin while he was having an interview with 24 Oras nang matanong na po siya patungkol sa kanilang relationship o yung kanilang estado ng relationship nila ni Catherine, ay agad namang umiwas itong si Alden Richards. Ika nga niya, mas mamabutihin niyang maging personal na lang daw di umano kung ano ang namamagitan sa kanila ni Catherine Bernardo, which means na talagang may namamagitan talaga. Hindi talaga fake news yon. Na talagang there's something between them na hindi po pa sila handa para po i-announce sa publiko. Kasi nga naman, 'di ba, parang ang dami po kasi nagsasabi na si Alden Richards daw ay bantay sa lakay.
nung nalaman niya na wala na si Alden Richards, ay wala na si Catherine at si Daniel, ba't bigla daw siyang pumasok sa eksena kay Catherine Bernardo? Ay nako, talagang judgmental ang tao. Kaya mas maganda yung desisyon nila na private life is a peaceful life. At dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komentong napili po natin mula naman sa mga legit viewers and subscribers po natin. Unahin natin si Ma'am Shimalu Santos. Sabi niya, depende sa ginawang pagkakamali na ginawang paulit-ulit. Basta kayong mga magulang ang matutong mag-move on. Dahil yung anak ninyo mukhang naka-move on na rin. Ginagawan lang ninyo ng ingay ang matamlay na karir ni Daniel mula nang maghiwalay kay Catherine. Ayan nga po yung isa sa mga nagiging komento. Parang dahil po medyo lumamya yung karera nitong si Mr. Daniel Padilla kasi nga parang mas inuuna niya ngayon yung kanyang business. Sabi nga ni Miss Carla Estrada na nakatutok daw ngayon itong si Daniel Padilla sa mga businesses, new ventures niya. 'Di ba? At parang ayaw muna daw ng love life. 'Di ba? So, yun po yung kasi ganun talaga ang showbiz kailangan umingay ka, 'di ba? Kailangan paingayin yung pangalan mo para talagang makilala ka ulit, mapansin ka ulit sa mundo ng showbiz. Sabi naman ng isa pang user, lumuhod at magmakaawa na laos na wala, fame and money. Kaya naghahabol, tumahimik na, mag-move on. Bakit minsan ka nagkamali? Bakit pa ulit-ulit ginagawa mo? Kaya iba-iba ang mga anak mo. Ayan. So, ito po yung patungkol naman kay Ma'am Carla Estrada. So, we do not know kung ano may mga pinagdaanan ni Miss Carla Estrada sa mga past relationship niya. At ano na rin siya dyan, kumbaga parang sanay na rin siya dahil nasa nasa mundo siya ng showbiz, talagang pag-uusapan pati yung mga dati-dati niyang relasyon. So, ito nga yung sinasabi ng ilan na parang nababahiran tuloy yung sincerity ni Mr. Daniel Padilla na bumalik dito sa piling ni Catherine dahil parang sinasabi nila na ginagawa lang daw di umano ito ni Daniel dahil para daw para mapansin ulit sa showbiz. Pero let's give them the benefit of the doubt. Maaaring hindi lang si Catherine Bernardo ang nasaktan at dun po sa kanyang proseso ng healing din talagang minsan nga naka-move on na yung babae tapos yung lalaki tsaka pa lang sila mararamdaman na yung kawalan Sabi naman po ni Mr. Regido Katipon, isa pa kayo, mga magulang panggulo din kayo, di kayo nakaintindi. Ayaw na ng mga anak ninyo, pilit pa ninyong kinukulit si Kat. Sabi ni Miss Mercedes, di ba nga sabi ni Kat, moving forward na siya at naka-move on na siya. Pinatawad na niya si Daniel, but doesn't mean na magkakabalikan pa sila. Ito naman po yung kanyang komento patungkol sa bagay na ito, which is very, very true. Diba? Parang sabi po ni Kat kasi sa kanyang interview that she was already healed and nakalimutan niya na patawad niya na, but it doesn't mean na pababalikin niya pa yung tao sa buhay niya. 'Di ba? Kahit naman talaga sino. And sabi ni Ma'am si Teresita, tama ka Miss Dareds, kung wala ka magandang sasabihin, just keep it silent. Never siraan ang kapwa. Let's radiate love cause God is love, love, love. Heart, 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 heart. Ayan. Tama naman, 'di ba? Kasi kung hindi mo naman talaga susuportahan, hindi mo naman talaga gusto, wag mo na lang siraan. Kasi ang karamihan ngayon, hindi mo na nga sinusuportahan, sinisiraan mo pa. Kaya ako, kahit na sabihin na natin hindi naging maganda yung relationship ng Katniel, I will never ever para siraan si Daniel. Minsan pinagtatanggol ko pa nga siya dito kasi kumbaga parang hindi naman siya perfect hindi naman perfecto ang tao, laging may may weakness, may kahinaan, may negative, 'di ba? And sabi naman ng isa pa, mabait na artista si Kat, be strong Kat always. Sabi naman ng isa, sobra na kayo mag-ina, leave Catherine alone, masaya na siya, tapos na sila ni DJ. Ayan, so ito naman po yung kanyang komento patungkol sa bagay na ito. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.